Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin ito, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga, paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, ay naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus at sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumalimas sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Umupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron akong isi-share sa inyo. Ito, totoo ito no, sa aming community nung ako'y nasa Bulacan. So, maganda yung community namin. Una, 5 kami, namatay yung prior, kaya ako naging prior doon. So, ako ang nag-take over kasi ako sa mga pinakamatanda, yan gagawing superior, no? So, ang maganda sa community namin, yung iba-ibang generation kami sa 4. Yung isa, mga late 20s, isa naman 30s, 40s, tapos 2 kaming 50s. So, kapag nagmi-meeting, tapos ng meeting, kumakain kami, salo-salo, or lumalabas.
panahon ng pandemic, pumunta kami ng SM Tungko, no? So, nung pumasok kami, parang pinara kami o in-stop kami nung gwardiya. Tapos, sinabihan yung isa kong nasa 20 plus na siya. So, bagong ordain na pari, mukhang bata at ang liit pa niya, wala pa siyang 5 feet. Sabing ganun, ay bawal po ang bata. Kasi nga panahon ng pandemic. Parang nainsulto yung aking kasamang pari. Pari na siya, ka-ordain lang ng 1 year pa lang siya. Sabi niya, hindi na ako bata. 28 years old na ako. So, natawa lang kami sapagkat kilala namin yung kasama namin, no? Tapos pumunta kami, kumain kami sa isang restaurant na Pilipino restaurant. Kuya, hindi ko alam anong pangalan nun. Ang nag-plug pa ako, no? Pero hindi ko na matandaan yung pangalan. Tapos nung kami umupo na, sabi ganun, doon sa aming prior, kasi yun ang kanilang kuya, ate, ganyan. Ang tinawag, ano pong gusto niyo, daddy? So nagulat yung aming prior, nagalit siya, wag mo akong tawaging daddy. Di nagulat yung waiter. Umupo kami, tapos sabi ko, wag mo kaming tawagin, wag mo siyang tawagin o kami na daddy kasi mga pari kami. Ay sorry po, kasi yan po ang bati namin, ate, kuya, nanay, tatay. Pero nagulat ako kasi daddy. Tapos nung kumakain na kami, di magbibigay. Senior po, hindi ko alam kung matutuwa ako kasi white hair na ako. So hindi pa ako that time, nasa 55 pa lang ako. So may discount, so masaya ako. Pero nainsulto ako dahil di pa ako senior. Next year, senior na ako. Kabi-birthday ko lang nung June 6, no? So 59, next year, 60 na. May mga bagay na gano'n, na insulto tayo. Ang reaksyon natin ay magalit. Di ba? Lalo na kung nakakasakit, kung hindi totoo. Minsan, tumatanggi tayo, ay nating sorry sa mga senior po. No? Ayun yung matawag na matanda na. No? So, nagagalit tayo, naiinis sapagkat ayaw natin yung tawag na iyon. No? So minsan tumatawag ako, manang, may isang babaeng nagalit sa akin. Father, ayoko ng ganyang tawag. No? Kasi ayun naman ipaggalang, di ba? Sa ibang no? O tawagin kayong iba nga, ayaw pa tawag ng lola. No? Gusto mami, mamo, o ano pa. So, kapag tayo ay nasaling yung ating damdamin, no, nainis tayo. Pero si Jesus ay ininsulto din. Pero hindi niya ipinakita na siya ay nagalit o nainis. Ibinibigay sa atin sa linggong ito, ika-10 linggo ng karaniwang panahon, ang isang mensahe tungkol sa ating mga Kristiyano, yung mga alagad ni Kristo, lalo na sa tema nating pakikinig, pag-unawa at pagkukusang loob. Kasi kung tayo nakikinig sa Diyos at naunawaan natin ang Kanyang salita, so hindi tayo mangangamba o matatakot sa ginagawa natin sa buhay. Kasi tayo pag natatakot, marami ng hindi magandang bagay ang nangyayari o naiisip natin na lalo pang nanaig yung ating takot. Kapag ininsulto ka, yun ang pinaka, sabi ko nga kanina, bagay na ayaw nating mangyari sa atin. Kasi kung titingnan natin kung ang tao ay pantay-pantay lahat ay mabuti, walang masama, so walang mag-iinsulto sa'yo, walang mang-aapi sa'yo, dahil ginagawa mo yung mabuti. Pero meron naman gumagawa ng mabuti pero naiinsulto o hinahamak. Bakit? Nandiyo dyan yung inggit, ay hindi ka pwedeng maging mas magaling sa akin. Ako ang mas magaling.
lalo na sa lugar na ito. No? Mayroong mga ganyang tao. Kasi, no, ayaw nating nahihigitan tayo. We keep people, we pull them down. Binababa natin sila para tayo maging sikat, no? Maging mataas. Ayaw natin yung tinatapakan tayo ng ibang tao. Alam ko walang sasang-ayon dito na siya ay tapakan ng isang tao, ng sino mang tao. Pero nangyayari minsan, kung sino pa yung mga tao na ating inaasahan na magtatanggol sa atin, sino yan? Pamilya natin, magulang natin, kaibigan, kasambahay, no? Tagalugar niyo man o kasama mo sa komunidad, hindi mo maiiwasan. Kahit na si Jesus, hindi yan naiwasan dahil maraming tumutuligsa kay Jesus. Maranasan natin na mga tao hindi ayon sa atin, hindi panig sa atin. Bakit? Kasi lalo na kung tayo gumagawa ng hindi magandang bagay, maraming hindi papanig sa atin. Pero pag gumawa ka ng mabuti, no, kadalasan, no, maraming sumasang-ayon. O ituloy mo yan. Di ba magandang pakiramdam na there's somebody who tells you, oy, ipagpatuloy mo yan, maganda yung ginagawa mo. Di ba? At masaya tayo na gumawa pa ng maraming mabuting bagay. Pero pag masama, di ba? Ay maraming tumutuligsa sa atin. Marami tayong mga bashers. Di ba? Yung mga nagbabash, usually yung mga pangit na ginagawa. Pero pag mabuti, meron pa rin. No? Meron pa rin naiinis sa ginagawa mo kasi mas sikat ka sa kanila. No? We keep people, no, na i-down dahil nga ayaw natin silang sumikat. In the first reading, na alala natin yung, o pinaalala sa atin yung istorya ni Eva at Adan, no? Dahil nga sumuway sila sa Diyos, kinain nila yung mansanas, yung puno na pinagbabawal, sinuway nila ang Diyos. Nasaktan ang Diyos. So, pero subalit o sa mga ginawa nila, hindi pa rin sila may kaparusahan. Pero ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang pagmamahal, no? Kaya tayo, no, minana natin kasalanan, no, nila Eva at Adan. Pero inalis yan ng Diyos nung tayo ay bininyagan, no? Pero patuloy pa rin tayo nagkakasala. Kaya iniimbitahan tayo ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Sa ikalawang pagbasa naman, so si San Pablo ay nakaranas din, no, ng paghihirap o pagtuligsa, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. So ganun dapat ang ating maging attitude, na kapag tayo'y tinutuligsa tulad ni Jesus, gayahin natin, tularan natin si Jesus, na hindi siya nabagabag. Kasi pag tayo ay inapi or nasaktan, ang first gagawin ng mga tao o tayo mismo ay gumanti. Sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Ako, sanay na akong nasasaktan. Wow, may hugot si Father. No? Hindi, lahat naman tayo because nagmahal ka. Di ba? Minsan, niloko ka o naloko ka o ikaw ang nanloko. Masasaktan ka rin kasi nasaktan mo ang isang taong mahal mo, lalo na yung kapamilya mo. Pero kapag nasaktan ka, sabi nga, tumayo sa sarili mong paa. Katulad ni Jesus, pinako siya na sa krus. No? Wala tayong narinig kay Jesus. No? Kung titingnan natin, kung tayo yan yung pinako sa krus, ay magmumura ka na, sisigaw ka na, walang hiya kayo, bakit niyo ako pinako? Pero wala tayong narinig kay Jesus. Marami tayong sinasabi, marami tayong reklamo. Amen? Totoo yan, ayaw nating tanggapin.
reklamador ang tao. But Jesus wanted to teach us how to humble ourselves. Kasi kapag may paghihirap, umasa ka na mayroon niyang blessings. Amen? Nangyari na yan sa inyo? Kung hindi pa, minsan sasabihin siguro ng iba, Father, kasi hintay ako ng hintay. Hindi naman binibigay ng Panginoon ang aking hinihiling. So, sabi nga, we should keep waiting. The Lord will give us the blessings or the strength that we need in life. Yung lakas na kailangan natin, minsan, sabi nga dapat nating tingnan muna yung sarili natin. Baka hingi ka ng hingi sa Diyos. Wala ka namang naibibigay sa Diyos. Diba? Mahilig tayong humingi. Pero hindi man lang tayo nagbigay kay Jesus. So yung pagbibigay natin, lalo na sa kapwa, when you are blessed, mag-share ka ng blessing mo. Diba? Kung happy ka, i-share mo yung happiness mo sa ibang tao. No? Kasi hindi tayo tinuruan ng Diyos na maging sakim o mapagsarili o maging mapagsarili o yung makasarili. Kasi nga tayo ay alagad ni Kristo, tayo ay Kristiyano, ang ating modelo ay si Kristo. Hindi madamot si Kristo. So siya ay mapagmahal na Diyos at tao. Yung pang-insulto kay Jesus ay mula yun sa kanyang lugar, kanyang mga kakilala na ini-expect niya na titingala sa kanya. Pero minaliit siya. Siya ay anak ng isang karpentero lamang. Ganun tayo eh. Kapag kilala natin yung isang tao, kapag nag-abroad na, o hindi na natin alam yung buhay, pero pagbalik, yun pa rin ang pagkilala natin. Kasi yun ang first impression natin. Di ba? Minsan, the first impression last. No? Nagtatagal. Pero hindi dapat. Kasi hindi na natin kilala yung tao. Ako, pag nagpunta ako dyan sa Delpan, hindi ko nakilala yung mga kabataan. Yung mga matatanda, tulad na nagmisa ako doon. So, dumubog yung mga kakilala ko, kaibigan ko. Natuwa sila sapagkat parang bumalik yung isang pamayanan, isang komunidad. No? Pero yung mga kabataan, no, hindi ko na nga kilala. So, sometimes, sabi ko nga, we put people down. Kasi yun ang pagkakilala natin. Saka natin kinikilala kung tumanyag sa ibang bansa. Di ba? Proud tayong mga Pilipino. Pero tayo na minsan nakakakilala, hindi natin kinikilala yung taong dapat kilalin natin dahil nagsumikap siya, nagbago, lumago, naging mayaman. No? Ang mahirap pag naging mayaman, saka natin no? Pupuntahan kasi baka may bigay sa akin. No? Pero minsan nakakalimot tayo, no? Lalo na sa Diyos, na maraming naibigay sa atin, hindi tayo tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Kasi yung mga nanlait kay Jesus, no? Ito yung mga nakarinig ng mga salita niya, pero hindi naisipuso o hindi naunawaan. So, ang alam pa rin, siya pa rin si Jesus na anak ng karpintero. Pero yung mga turo at aral ni Jesus ay hindi tumimo sa puso nila. Kahit ang tingin kay Jesus ay simpleng tao lamang. Pero sa mga naniwala sa Kanya, lalo na mga bulag, pipi, bingi, na hindi man lang makalapit kay Jesus, no? Narinig nila marahil o naintindihan na ang gumagawa ng lahat ng bagay na makapangyarihan ay ang anak ng Diyos na si Jesus. Amen? Dapat alam natin yan. Sino ba si Jesus sa buhay natin? Diba? Merong kanta, si Jesus ang lahat sa buhay. No? Merong ganung kanta, no? Tapos, marami rin tayong dapat ipasalamat sa Diyos sa buhay natin, sa mga
na tatanggap nating biyaya, sabi ko kanina, i-share yung ating mga natatanggap na blessing. Sabi, dapat tayong matuwa, no? Kahit na tayo ay nilalait. Bakit? Father, magsasaya ka pa, nilalait ka na. Kasi lalo na kung alam mong hindi totoo yung sinasabi sa'yo. Only God knows. Sabi nga natin, only God knows. Kayo nga lahat, Diyos lang ang nakakaalam. Di ba? Na ikaw ay isang mabuting tao. Ang Diyos din nakakaalam kung ikaw ay makasalanan. Kaya kung tayo ay inaapi, iniinsulto, ipinapakita ng Diyos na huwag kang mangamba, huwag kang matakot, huwag kang iiyak. Yung iba dinadaan na lang sa iyak. Di ba? Tayo ay binabago ng Diyos. Kaya nga pag tumanggap tayo, lalo na nung Corpus Christi, di ba? Tinanggap natin si Kristo, no? O sa komunyon, tayo ay binabago ng Diyos. Tayo ay ginagawang banal ng Diyos. Father, mahirap pong maging banal. Totoo, mahirap maging banal. Mahirap magpakabuti. Ang daling magpakasama. Pero kung unti-unti nating iisipin na ang Diyos ay palaging ginagabayan tayo, ang Diyos ay laging inaangat tayo, no? So, dapat muna magkaroon tayo ng pasasalamat na ipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Tuloy natin yung ating dasal kahit na it takes us 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, 10 years. Umasa ka na ang Diyos tutuparin, no, ang iyong hiling, depende doon sa puso mo. Minsan kahit na hindi mo hilingin, ibibigay daw ng Diyos. No? Ako naniniwala yan kasi hindi lang naging pari ako, kundi maraming bagay akong nagiging parang pruweba o patotoo na ang Diyos ay makapangyarihan. No? Sabi ko nga kapag natatakot ka, call God. Call the Holy Spirit. Ito ang magpapalakas ng loob natin. Hindi tayo dapat matakot sa anumang bagay. Matakot tayo sa Diyos. No? Kasi ang Diyos nagpaparusa pero may magandang kalooban o maamong puso na nagpaparusa sa atin, parang magulang na gusto mong magtanda yung iyong anak. No? Ngayon, di na muna pwedeng saktan ang iyong anak. Pwede ka nang sampahan ng child abuse. Pero ako, kahit na sinaktan ako or pinalo ako ng magulang ko, aral iyon sa akin. Hanggang ngayon, naiisip ko pa. Kayo din, maraming mga aral na nakuha nyo sa mga magulang nyo, nakuha natin sa Diyos na hindi natin may pagpapalit kanino man. Kahit na sabihin tayong nasisiraan ng ulo para sa Diyos, puno tayo ng biyaya, puno tayo ng pag-ibig, puno tayo ng pag-asa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo,